Hindi ako bakla. Hindi ako bakla! Bakla ako. Hindi ako bakla! Babae po ako! Ay nako mga kababayan. Ganito na lang ba ang kalibre ng ating mga senador? Nag-aaway dahil sa kabaklaan? Diyos ko Lord, as expected mga kababayan, gumanti si Ping Lacson mga kababayan sa mga banat ni Amy. Diba sabi ni Amy, parang magaling daw sa sabunutan itong si Ping Lacson mga kababayan. Ang sabi ni Lacson, ha? Ini-insinuate ba nga bakla ako ha? Babae ako ha? Parang ganyan mga kababayan. Pero ang sabi niya, hindi ako bakla, macho. Macho daw siya mga kababayan. Ay nako, gayon pa man. Ang sabi niya na hindi daw siya bakla mga kababayan, pero minata talaga niya si Amy. Lahat ng kapintasan ni Amy kanyang sinabi mga kababayan, kagaya ng mayroon daw piluka, ritokada, pustiso daw ang ngipin. Ay Diyos ko, yung mga birada ng mga bakla, tapos hindi daw siya bakla. Panoorin niyo po ha. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko, Hindi naman siguro piluka dahil manipis na nga yan or she was insinuating na bakla ako. Bakla ako. Hindi lang si Amy Lacson ang nagsabi niyan. Si Miriam Defensor Santiago ang unang nagsabi niyan mga kababayan, na itong si Ping ay isang pinky. Kaya siya nagamo ng sabunutan. Sabunutan What kayo. counts, I say nothing can be farthest from the truth. Malayo daw sa katotohanan. Dahil babae. Baka babae siya mga kababayan. Hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Walang peke. Patama mga kababayan dahil ang pinapalabas nila mga kababayan, ritokada daw si Amy. Nagpa-no-sleep daw yan mga kababayan, nagpa-botox. Ay naku Lacson. Aside sa hindi yan ang mga kababayan ang inaasal ng isang senador. Lalong-lalo na hindi yan ang inaasal ng isang lalaki, mga kababayan. Para kang naging judge mga kababayan ng Miss Universe, nakikilatisin mo ang katawan talaga ng isang babae. Ganyan mga kababayan. Aritokada. Parang ganyan, sabi ni Lacson mga kababayan. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Pustiso ang ipin. Grabe, napansin mo yan, Lacson? My teeth are all mine. Your teeth are all yours. Sa'yo na yan. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pero plastic ka. Bling-bling ka nga eh. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Wow. Dahil babae po ako. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Wow, ikaw pa'y macho. Macho paay siguro. Ang macho paay. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. Laka. Susumbong kita kay Vice Ganda. Minata mo ang bakla. Nothing against homosexual. Wala nga eh. Para mo nga pinandirihan ngayon eh. It is their choice and I respect them for that. Pero yung ginagawa mo ngayon, Lacson, kapag ikaw senador mga kababayan, sasabihin kang bakla na hindi naman totoo. Una, sasabihin mo na direct to the point na hindi ako bakla, and then ano naman problema sa pagiging bakla, o just to be safe mga kababayan, yan ang sasabihin mo. Tapos ang usapan. Pero ito si Lacson mga kababayan, hindi pang lalaki ang sagot. Well, hindi ako ritokada. Wala akong pinaritoke sa aking muka. Ang aking ngipin ay tunay. Wala akong piluka. Diyos ko Lord. Diyan palang Lacson, parang sinabi mo na rin na ikaw ay bakla. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, Talaga. Mukha mo Lacson, parang, Diyos ko Lord. Ito parang si Chucky na rin na lalaki mga kababayan. Chucky doll. para sa akin, masarap pa rin na maging tunay. Masarap mukbang ng lalaki. Magsama kayo ni Bangag. Anong masarap? Na lalaki. Ay, masarap ang tunay na lalaki. Anuhin mo ang tunay na lalaki? Natikman mo ba ang tunay na lalaki? Masarap daw mga kababayan. Tulad ni na Tito Soto at Gringo Hunasan, Ay, Diyos ko Lord. Mga tuta mga kababayan. macho din po ako. Na, macho pa ay. Lalaking lalaki. Lalaking lalaki ang gusto ha? Period.
Period. Oh, may period pa siya mga kababayan. Kaya siguro ganyan ang inaasal mo dahil may period ka. Menstruation period. End of discussion. End of discussion. Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, Ay nako. Oh. Eto mga kababayan, nagpa-press con talaga. Unang-una niyang binirahan mga kababayan sa kanyang press con, si Amy. At eto ngayon, dahil sinabi ni Amy etong si Ping Balingbing, kapag napupunta na daw ang usapan mga kababayan kay Romualdez at kay Kabangag, nai-stop. Parang ini-stop na mga kababayan at nakikita naman natin yan, di ba? Ilang beses na mga kababayan na-stop ang Blue Ribbon na hearing dahil nababanggit na ang mga pangalan ng mga tampalasan mga kababayan si Romualdez at sa Kabangag. sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa kanya except Wow! Gutesa. Oo, mga kababayan, Ang sabi ni Lacson, wala naman daw talagang direkta nag-i-implicate daw kay Martin Romualdez except kay Gutesa. Ikaw lang ang hindi nakakaalam o pinagtatakpan mo, bobo ka. Ganyan kahudas itong si Lacson, mga kababayan, bakla. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Tapos, kanilang mga kababayan, peke daw ang notaryo. Ay, nako. Pero dahil wala, Lacson, tanungin ka namin. Inalam mo ba kung nasaan si Gutesa? Bakit hindi ka kumalampag nung dinukot ito, sabi ni mga kababayan, defensor. Parang nga tinorture mga kababayan at binantaan pa ang kanyang pamilya. Wag mong sabihin hindi mo yan alam, budas ka. O baka kayo din, kasabwat ka doon sa mga dumukot. Tanong lang naman yan, bakit mo hindi pinotektahan si Gutesa o ngas? siya. Ngayon, kung meron si Senator Amy na Sa ebidensya mapapakita, Amy na naman talaga, grabing away na to ni Amy mga kababayan at Lacson. Asar talo siya sa sa bakla issue. most welcome siya. Bakit asar ka? Dahil totoo? And huwag niyang kaming siraan na siraan. pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Bakit hindi ba? Dahil nag-i-stop mga kababayan ang kwento. Kahit hindi pa niya aminin mga kababayan. Ilang beses na nag-i-stop kapag na-i-implicate na si Tambaluslos mga kababayan. Ang hearing. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya kung gusto. Hoy, hindi na kailangan. Kitang-kita na ng sambayanan o ngas na sa tuwing na dadawit si Romualdez, ini-stop din niya, niyo. bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So, sir, may nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, May actually nag-volunteer. meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng Detalye. ng mga detalye. Ang meeting nyo before January Ito, gusto natin itong sinalakson mga kababayan, no? Kasabwat ito ni Nabangag, Isa ito sa nagpapagulo mga kababayan dito sa dapat papuntahan sana ng investigasyon. Kasama ito ipakulong sa 2028 mga kababayan. Tuluyan itong ipakulong. Ang laki ng... alam naman natin ang history nito si Lacson. The Sir Corbito murder case. Tumakas nga yan Naging fugitive mga kababayan. Kuratong baliling. Nararapat na siguro Lacson na panagutan mo yung mga nalusutan mo dating mga asunto. 19. Pinipilit kong before Monday. Para kung sa Ngayon, kabangagan. Bumangag. Okay, Mayan. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Bangag! Bangag ba? Bangag talaga. Presidente niloko ng sekretary, Diyos ko Lord. Tanga. Kaya nga ang sabi ni mga kababayan ni Winnie Monsod, stupid ba? Anong sa tingin mo, Lacson? Stupid ang presidente na niloko siya ng kanyang sekretary? Convince mga kababayan ni si Lacson na niloko ni Bonoan si Marcos. Stupid na. Alisin na yung stupid. Pati ikaw, stupid, Lacson. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid Sa coordinates. PMS. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali. Alam nyo, yan mga kababayan, di ba, pumutok 6 months ago itong mga ghost project. Tapos, yung iba, hinabol nila ng hinabol ang proyekto para sa inspection meron. Pero sa inspection na una mga kababayan, wala, ghost talaga. Ang palusot nila ngayon, mali ang mga coordinates Mali daw ang mga coordinates na inilagay sa mapa mga kababayan. Yan ang kanilang palusot. Dahil, dali-dali para siguro nilang tinabaho mga kababayan yung ibang proyekto doon sa ibang lugar na hindi nakalagay sa coordinates. Tapos, ngayon, tinapos nila
Kaya naglagay ng ICI dahil para tumagal ng tumagal. Ngayon sasabihin nila, oh, ito ang tamang coordinates. Mayroon na silang ipapakita mga kababayan. Lalong-lalo na siguro itong sa Ilocos Norte. Ay, naku mga, grabe talaga. Makasindikatuhan itong mga bangag. So pag-inspection nitong DepEd ng Dubidib-dep. ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Papalusot na naman. Nakalista as a flood control project. Sa isang Tapos maling- ang palusot nila ngayon, mali lang daw yung mapa, yung coordinates mga kababayan. Diyos ko Lord, another budol. Tapos ang ano pa dito mga kababayan, isa sa mga promotor ng ideyang ito, yan yung sinabing bakla na Miriam. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto. Ay nako. Bloated. Lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coords. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspeksyon doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 Palusot pa mo, sa Lacson. 8,000 pa lamang, mayroon ng 421. That's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Tapos Sir, yung ghost sabi niyo, coordinates, ano ba yun? Sabi nyo, mali lang ang coordinates. Siguro mga kababayan, yung mga kinasandlo purposes yan. Then, maraming nakapagsabi mga kababayan, na marami pa rin flood control, mga ghost projects sa lugar ni Sandro. So yan ang palusot nila. Ihasabpina na po siya this coming for the... Okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya. Iko-contempt nyo, iwawarrant. What happens next? May huli pa sa May kanya. warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. Ay, nako. So we will make arrangements with the Si US Bunoan. Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya rito. Si Bunoan mga kababayan, pinatakas nila. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. He cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, PNP. hindi extradition, deportation ang mangyayari. Okay, before Amor, sir, nabanggit niyo doon sa Cabral Files, may 5 cabinet members, di ba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa kasi alam niyo may nakiusap si Senate President Soto. Wag masyadong marami kasi nakatunganga lang yung iba eh. Hindi naman natatanong. Let's just focus. Tapos ang sabi nila mga kababayan, wag daw masyadong sa Cabral Files. Aroy dahil makikita ang kanilang mga pangalan siguro doon. On the more significant parang issues to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod na pagdinig kung ipapatawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leviste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang may ganon. mention na ganon. Ang na-mention lang is willing siyang Palusot na naman. testify, willing siyang mag-cooperate. Kaya wala tayong tiwala dito kay Lacson mga kababayan dahil grabe talagang ang pangbabangag nga mga kababayan. Bumangag na masyado si Lacson. Nauna natin napansin ang kanyang ugaling ganyan mga kababayan nung sinabi niya na, magiging independent na ako, hindi ako makikipaglinya kay Marcos o ganyan-ganyan mga kababayan. Tapos andun, palaging andun sa buong Pilipinas. Hindi daw, independent daw siya o mambubudol talaga. Bakit andyan ka kung ayaw mong magpalinya, independent ka? Tapos ngayon, para ng abogado na talaga ni Marcos mga kababayan. Di ba? Nag-asa ng abogado, ang baliw mga kababayan, Anong sabi nga ni Miriam sa kanya? Bakla. Kaya lang, noong Si Amy, hindi na direktang tinawag na bakla ha, pero insinuation lang, pero si Miriam talaga, sinabi niyang pinky. mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang.
Kasi ang sinasabi lang doon, kinonfront namin siya tungkol sa sinasabi ni Bernardo na nadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Ang sinasabi niya, katulad din nung unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, nireregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na. Ganon din yung kay Undersecretary Cabral. Through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si Undersecretary. Ang preliminary namin noon yung lawyer. In fact, magmi-meeting ulit kami ng lawyer, I think tomorrow. Hindi Cabral. Lawyer ni Cabral. Sa Cabral ang imi-meeting mo? Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO. Na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. So galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Lalo na sa files pa rin nila yon para ma-authenticate, para maging official yung pinanggali. Kasi unofficially, tinan over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yun. So, kailangan galing mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila. So sir, si Amena Pangandaman, hindi kasama doon sa 5 cabinet members? Saka na natin pag-usapan yung issue na yon. Unahin muna natin yung sinasabi ko na gusto naming matakel muna. Okay. Amor and then si Nympha and then si Victoria. Opo. So, Sen, yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Kasi imbitahin din namin si Congressman Leviste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, andyan sa Blue Ribbon. So, pwede niyang i-kumpara yung kanyang files with those of the DPWH. So far, sir, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vince. At saka pinag-usapan na namin kung ano yung mga dokumento na mapapaloob doon sa aming subpoena doon sa STECOM. Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba? Or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niya, or I believe, I'm not sure, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. Sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ni former speaker kay Discaya. So, hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least, we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari, na si former speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Nakikwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth
Kaya gusto natin maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya mga diskaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Hindi pa nagkakausap pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. I think this happened before his third appearance. Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya, sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niya kayo or na-communicate kay General Dinolontier Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung angulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung more or less, before yung last appearance niya eh. Yan. Yung ano sir, yung Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may supplemental testimony. Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third. Kung third yung huli. Sir, kung doon sa mga BGC boys nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga ng sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA. So, wala meron na nang siyang atrasan commitment. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihita nila? They are applying to be state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh. Di ba initially, ilan yun? 100 million. Tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto. Tinaasan yung penalty. Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense. Kung may aggravating circumstance, pwedeng umabot hanggang 12 years. Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. At tingnan natin. Actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron. Kasi between now and Monday, we have a few days more, di ba? Okay, Daniel. Si Victoria yata. Victoria muna pala. Sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan.
Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyong i-cover up? Nadagdagan yung... Hindi, ang kino-cover up niya kasi somehow, meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga... or masira yung credibilidad na yung mga ghost flood control projects talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 flood, ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibility ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Probably, ganun lang naisip ko na motibo niya. Bakit niya ililigaw? At that time, he was still a member of the cabinet. Kaya nag-flashback sa akin yung interview sa kanya na, hindi, yung sanauhan, mali yung grid coordinates yan. Paano niya nalaman? Yung pala, nasa utak niya na talaga na minali niya yung sinabit sa sumbong sa Sir, Pangulo. Alam na ng Pangulo na... Probably, mali-mali. kasi alam ng DPWH eh. I think the President was already briefed in this regard. And then sir, yung scope, sabi niyo hindi ito yung last na hearing. Ilan pa yung nakikita niyong hearings? And magtitingin pa ba kayo ng ibang projects sa Luzon, Visayas, Mindanao na ghost or Hindi, substandard? ginagawa na ngayon ng DepDep ng DPWH. Binabangganan nila yung MIPS at saka yung PCMA para accurate yung grid coordinates. Yun. So ilang hearing pa nakikita niyo, sir? Hindi ko masabi eh. Pero before the resumption Gusto of na namin i-wind up eh kasi it's taking too much of our time kasi meron pa kaming political dynasty kasi sa Electoral Reforms Committee yun naka-refer kapag isang hearing na gusto namin tapusin. Tapos yung BARM election na inauthor ni yung bill, inauthor or resolution, inauthor ni Majority Leader Subiri sa Electoral Reforms din yun, which I chair, which I would like to parang i-unload na pero wala naman takers. So yun siyempre magko-committee hearing din kami doon eh. Pero sa may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Okay, meron pa. Sir, sorry, lalabas po ako ng flood control. May patanong lang po yung colleague ko, si Karen De Guzman. Ano lang po yung reaction nyo raw sa sunod-sunod na involvement ng mga pulis sa mga krimen? And meron kayong panukala, sir, na pagbabago sa disciplinary machinery ng PNP gawing parang AFP at PCG, isusulong nyo po ba ulit? Yes, yung paghihiwalay yung bibigyan ng more teeth, more power yung IAS. Kasi yung IAS ngayon parang adjunct lang ng PNP na hindi talaga truly independent, yung Internal Affairs Service. Ang susi kasi diyan disiplina eh. Tapos ako, when I was si PNP, isa lang naman yung parang pinaka-baseline o pinaka-importante. Leadership by example. Pag yung Chief PNP hindi tumatanggap, meron siyang moral authority na sabihan yung kanyang mga tawag kayong mangotong, huwag kayong mag-commit ng crimes. So, ganun lang yung sekreto. And alam niyo, si General Tates used to be my aide-camp. He was then a lieutenant, inspector at that time. Kasi hindi pa nababago yung rango. And alam niya yung style ko noon as Chief PNP. And I hope he with the assistance of the DILG Secretary, pagtulungan nila talaga i-disiplina yung police. Kasi ang inuna ko nun talaga yung tawag ko, ICU, inept, corrupt, and undisciplined police officers. ICU, yung tawag namin doon. So, sir, ipa-file nyo ba uli yan? May ipa-file kayong... Kung hindi ko na i-refile, ipapile ko ulit. Okay. Para talagang maging batas. May institutionalized. Thank you po. Okay, Danielle. Where is Danielle? Ang pula daw. Danielle. Hindi naman binakbakan. Kasi parang nagiging track na nila, parang witness. So, tingin nyo ba dapat off the hook na? Or No, pwede silang mag-state witness doon lang sa particular na mga cases na kung saan nag-testify sila. Pero kung mayroong mga susulpot pang ibang, kasi ang daming projects ito eh, na hindi saklaw doon sa kanilang pinapasukan, ina-applyan to be state witnesses, hindi sila state witness doon, di ba? Kasi sila yun i-implicate. Depende yun sa DOJ, depende yun sa korte. so wala pa rin silang sa iba? At saka hindi naman guaranteed na pag nag-apply ka, siguradong tanggap ka. Pwede kang mag-suffer ng
ng ibang consequences na ma-shorten lang yung jail term mo through plea bargaining. Nag-restitute ka, pagkatapos umamin ka, pwedeng sa halip na mahaba yung jail term, babaan, okay, bigyan ng probation, yung mga ganon. Ito yung parang sinabi ko sa kanila nung nag-uusap kami tungkol sa pagiging state witness. Ito yung mga options. Pwedeng hindi kayo makulong kasi discharge as a state witness. Pwede makulong pero mas mababa yung, or pwedeng masintensyahan pero under probation, hindi na kayo makukulong. Okay, before Mayan and Camille, sir, dun sa latest Pulse Asia survey, lumabas na bumaba na yung tiwala ng publiko na may makukulong at mapaparusahan na mga big fish. Ang sabi nila, pag daw maliliit lang, kapag may pera, hindi napaparusahan. Mas hindi pinagkakatiwalaan daw yung ICI at DPWH at mas pinagkakatiwalaan nila ang media at civil society organization. Hindi mo ba masasabi? Rightly so, no? Kasi kailangan mag-under-promise ka, mag-over-deliver ka. Huwag ka mag-over-promise tapos mag-under-deliver. It seems na gano'n na nangyari kasi quite so often, narinig natin yung before December may makukulong. Before December 15, before Pasko, may makukulong. Tapos yung New Year eh. So sa perception, siyempre ng tao, may mangyayari ba talaga rito? Kasi nag-promise ka, hindi nangyari, maski pa paano, bababa yung expectation, bababa yung trust. So that would explain kung bakit bumaba yung trust ng mga mamamayan natin sa mga institutions. Pero sir, sa tingin nyo, seryoso pa rin naman yung administration? Very serious, very serious. That I know for a fact. Kasi I've been talking to the DOJ, Ombudsman, seryoso talaga. Okay, Mayan, and then Camille. Sir, move on na ako from flood control. Senator Bato, by any chance, baka po nakausap nyo? Kasi sabi ni Sec John Vic, around the periphery of Davao City lang daw, he's just going around on a motorcycle. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. I don't know, nasaan yung warrant? Ando lang, sinabi niya sa atin na mayroong warrant, pero wala tayong nakikita. Unless, si Senator Bato mismo, nakita niya yung warrant of arrest niya, kaya siya nagtatago. But as far as you, me, or I are concerned, wala tayong alam na mayroong warrant of arrest eh. So, mali yung diskarte na hindi na siya nagpapasok sa Senado, na wala naman talagang tangible na warrant. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Kasi I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya mag-turn over siya yung sarili niya. Kasi ako mismo nagtago. Yun ang tinatawag na moral ascendancy. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya, mag-surrender ka. I cannot tell him that. Yan ang nga sinasabi ko kay Senator Amy eh. Magkaroon ka ng moral ascendancy bago ka mamuna, bago ka mag-advise. Sir, wala nang communication, hindi na po kayo nag-try since yung last year na. Hindi ko siya ginrate ng Happy New Year eh. Tsaka Merry Christmas. Nakalimutan ko eh. Pero, Gigiritin ko siya ng belated. Pag sumagot, sabihin ko sa inyo. pero mukhang aware po yung DILG dun sa whereabouts niya dahil according to DILG Secretary, nasa Davao lang, di ba? Nagmumotorsiklo with friends. So, ibig sabihin, If I were with law enforcement, hindi ako magte-telegraph ng mga information. Kung may intention ako na i-pursue, na hulihin. Unless nagdi-disinformation yung authorities. Alam nila kung nasaan, sinasabi nila kunwari nasa Davao para maging kampante. Ginagawa ko rin yun ng araw. So, ang advice nyo, pumasok na muna dahil wala pa naman palang arrest warrant. Kung walang malinaw na may darating na arrest warrant, pumasok na muna siya. Sayang din yung boto niya sa mga bills, sa mga resolutions. Okay, Camille and then Marlon. Nasaan na yun? Si Camille Balagtas. Nasa ng microphone. Ayan. Sir Camille Balagtas po. Sir, alam naman po ng marami ever since ng panahon pa ni GMA, masyado kayong critical pagdating sa corruption. Personally, sir, kasi naging police din po tayo and yung inyong is corruption in the Philippines primarily a failure of laws, institution, or political will? And which one worry you most today?
lalo po masyadong putok na putok yung corruption everywhere. Ang mas nakakawari yung naging kultura. Naging kultura na eh. Parang is no longer an exception. Parang nagsisimula kasi yan kapag wala napaparusahan. So, siyempre, nakikita ng mga sumusunod na, lulusot naman tayo eh. So, it's a combination of all the factors that you mentioned actually. Sir, where should accountability begin? Malacanang ba? Congress? Leaders. Mga leaders dapat magsimula yung responsibility at the very least Yung accountability, doon lang ito sa mga nagko-commit ng krimen o kaya ng corruption. Dapat maging held accountable at talagang magkaroon ng logical conclusion. Otherwise, pamamarisan talaga eh. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman yon. At least si Congressman Leandro Libiste, being raw, very raw, as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya, bakit sabi niya, bakit si Senator Lacson, ganun din naman ang ginagawa, bakit ako, ganitong katindi yung balik sa akin. So, ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him, Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ako? Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Libiste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. But now, looking back, naintindihan ko na. Yung talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan eh. Noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry si Senator Nangingi lang ng Loren. advice. Not through Senator Loren. Direkta naman siya. Meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya. Okay. Leandro. Wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren. Na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din. Okay, Marlon. Binabanggit niya na 421 vote parts or less than that. Isa rin sa figure kayo. Hindi, sila yun eh. Doon nang galing eh. Kaya nag-extrapolate ako sa 30,000 kung 2.5% ang ghost. Tapos inequate ko sa total amount ng mga flood control projects. Doon lumabas yung pagkalaki-laki numero. And I remember, I recall, during the hearing, di ba kinonfront ko si Undersecretary Bistar? And parang very reluctant, tentative yung kanya sagot. Hindi diretso. Yung pala, at that time, he already knew na merong ganong pangyayari na mali-mali yung read coordinates. Hindi siya makasagot ang diretso nun eh. Di ba umabot kami sa 471 kasi sabi niya may nadagdag pang 50-something. Pero very tentative ang sagot niya noon. Nahalata ko yun eh. Bakit hindi sa definite? And I know him kasi being a former police officer himself.
na nakatrabaho ko, alam ko, iba yung ano niya, hindi siya yun when he was answering my question during the last hearing. So anyway, this will be clarified, as I mentioned earlier, sa Monday. Kasi sabi ko, mag-ready ka because I'll ask you these questions. And you should be prepared with all the documents. And he and Secretary Vince Dizon said yes. So alam na namin, tukoy na namin kung ano yung mga dokumento. In fact, the others, yung ibang dokumento, in advance na nila. But I want them to testify on the authenticity of those documents. Sir, yung speaker, mga interviews sa mga Diskaya, they were saying this, pero kami project sa mali yung duty, coordinated pati yun, yung pag-overlap na yun. Hindi ko alam. Although, yes, I remember, may sinasabing mali yung grid coordinates. Although ako, I will maintain na yung case studies namin, yung 6, na nakuha namin mga ghost projects, ano yun, eksakto yun. Kasi hindi lang naman isang source ang pinanggalingan ng grid coordinates. Kinuha rin namin yung grid coordinates hindi lang sa sumbong sa Pangulo, kundi sa DPWH website mismo. Kasi nasa open source naman yan Alam namang i-research ng mga staff ko yung sa open website, yung grid coordinates ng particular projects. Kasi may project description So sa amin, tumbok namin, pag sinabi namin ghost, at least sa privilege speech ko noon, privilege speeches, alam namin ghost. Kaya with conviction yung delivery ko noon ng privilege speech. Sir, last question from Amor, pero bago kay Amor. Sir, some lawmakers o congressmen are planning to file impeachment complaint against the President and the Vice President. Pagdating to sa Pangulo, do you think marami pa rin siyang kaalyado at pwedeng hindi makalusot? No, ako, I cannot comment on that kasi pag na-transmit sa Senado yan, maging trial judge ako So, ibabalik sa akin yan pag may sinabi ko, nag-comment ako tungkol sa impeachment, Pangulo man, Vice President man, o kung sinong impeachable official, babalik sa akin yun Baka mapa-inhibit ako. Sayang naman yung maging boto ko for or against the respondent. So, I'd rather not comment pagdating sa impeachment, particularly or especially ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Pero according to Senate President Soto, in case makarating dito sa Senate, sabi niya, a-actionan niya yun forthwith. Yun ang nasa Constitution Oo. So makakaasa na yung taong bayan na ma-actionan forthwith yung articles of impeachment. Yung kasi nasa Constitution, shall act forthwith, di ba? Kaya wala naman choice kundi sundin yung Constitution. Na hindi nasunod sa nakalipas po na leadership. Well, forthwith. Kasi gagawin na lang namin. Tama si Senator Soto doon. Forthwith. And then, ano po yung implication sa stability at economy ng bansa kung dalawang highest leader of the land ang may impeachment case, sir? Kung merong basihan at matransmit dito, wala tayong magagawa Painful as it is, pero dapat i-resolve natin, hanapan natin ng resolution. Either way. Pero maapektuhan nyo yung legislative work ninyo, sir, just in case. Definitely, kasi full-time yan Okay, last question from Amar. Clarify ko lang po, yung kay former Secretary Bonoan, papasabina na siya to attend on Monday or invitation muna? Na-invite na siya last time Kaya Susupina na siya ngayon. So dahil hindi siya sumipot ng mga nakarang hearing, papasabina na siya for Monday? Pag hindi siya dumating, papakontempt na namin siya. Pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pero hindi pa nai-issue to sa ngayon, sir? Ngayon, pipirmahan ko mamaya. Kasi tinawag niyo agad ako pipirma sana ako So ngayon dapat Tinawag ko ni Mayan Sir, saldi po. Ha? Sabina na rin po saldi po. Oo. Yes. Kasama siya. So ilan, sir, lahat yung i-issuehan ng subpoena? Ewan ko, may listahan Nandun, sinulat na kanina Pirma ko mamaya. Ha? Ngayon nyo na po pipirma niyo. Mamaya. Kanina sana Pinababa na kayo na maaga. Sabi ni Mayan